So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huwag na tayo mag time check kasi malalim na ang gabi. Basta madaling araw na, no? Okay, so since madaling araw na, huwag na natin patagalin to, no? Isa sa mga request at isa sa mga na-imbak na battle dito sa notebook ko. So shoutout muna kay David Michael Santiago, shoutout sa'yo. At para sa iyo to, alam ko matagal mo nang request to sa akin, parang August pa ata, no? Kalagitnaan na ng October. So, maraming salamat sa pag-antay. David Michael Santiago, ito yung request mo, Tweng versus Lil Strax, no? So, sana active ka pa sa channel natin. Pasensya na kung natagalan. Ini-inform ko naman palagi sa inyo na yung request nyo lahat is marireview. Matatagalan nga lang, pero lahat yon marireview, okay? So sana active pa rin kayo and sana nakasubaybay pa rin kayo sa channel natin. So ayun, shoutout ulit David Michael Santiago, Tweng vs Lil Strax, isa sa mga request mo. So umpisa na natin to, let's go. Wilson Villamero, Jan Cañete, Marshall Solution. Lil Strax, pinili niya ba si Tweng? So ayun, di na ako magbibigay ng insights. Alam na natin kung anong klaseng laban yung parating, pero hindi ko pa ito napapanood. Umpisa na natin to. Tig 2 minuto dapat, non-tournament battle to, 5 ang hurado natin. Patlong laban ng Gubat 11, pakinggan natin unang banat. Tweng. Maayong gabi, Cebu! Cebu! Yes! Muraga balik, right? Diba na-review natin si Tweng last time? Kanino bang laban yun? Basta na-review natin si Tweng last time, di ko lang maalala. Sa Ahon 13 ata yun, no? Kay Jonas. Like bang! Nagagi. Muraga balik, right? Like bang! Baril gago. Or isa na naman ba itong gang versus Tweng, yawa? Cebu represent na po di ay kadong. Since when? Since ba? Nung nagreklamo na lahat ng mga grupo dun sa buhol na niloko mo? Ay! Ang sarap sakalin nitong itim na mikropono. Gago. Alam mo bang pa-cute at pasikat ka lang masyado dun sa ginawa mong rap event dati sa Bohol na naging drug debate? Mga sponsored cash prize biglang nagpalpitate sa iyong kamay kaya hindi mo na ibigay sa mga kalahok yung papremyo. True! Finongger mo raw yung mga cash prize at pinalitan mo ng glass pipe na may shabu. Oh, gago! Hindi ka mananalo sa round na to kahit dagdagan pa ng +5 yung tanga mo. At sabi ni Plasma, yawa ka, ang tanga mo. Kasi tingnan nyo guys, dito talaga mapapansin kanyang effort. First, outer, inner, last, oh! Halatang gumagamit talaga ng foil method at gumagamit din to. Galing. At gumagamit din to ng oil. Outer, inner, sin kanyang effort. First, outer, inner, last, oh! Halatang Gets nyo ba yun? Foil method, no? So sa math yun, no? Yung foil method. Di ko na maalala kung paano, pero alam ko sa math yun, yung foil method na yun. Gumagamit talaga ng foil method at gumagamit din to. Malakas ito yung dito at yung references niya palag-palag. At gumagamit din to ng oil. Siyempre, para swabe lang din daw lagyan ng soil. Kanyang black Betlog, Mr. Feeling White Leghorn na ebony churva ng black shit porn. Puta! Walang kwenta! Raw yung linya mong send dick pic, sabi ni Zenlook.
Kaya papaka, walan ko ito'y benga. Like I will fucking send Rook sa iyong muka. Napaka-easy nito. Napaka-easy ng itsura. Pina-ice cube pa postura, tapos Dr. Gay daw sa ilaha, yawa. NWA ang tirada, ha? Negrong walang ambisyon. Yes! Negrong adis-adis to. Alam kong hindi ako dapat makialam sa mga personal yung bisyo-bisyo, pero ikaw kasi itong gagong nakialam, buti na lang kumalat issue. Putang ina, that time, may nakita akong tissue. Oh, basa ha! Instead of silence, sinulat ko, salvage is a virtue. Di ba yawa ha? Murag giambos nga gobernador ning Nazareno nga sa kwarta na patintal. Kaya bagay lang ratratin, patayin itong negro sa oriental. Lakas nito yung dito. Kakaiba yung tuwing, hindi to yung tuwing na napanood ko nung kay Jonas, no. Na-review ko naman na yung laban ni Tuwing versus Jonas sa Ahon 13, so pwede nyo balikan sa channel natin yun. Pero ang masasabi ko lang is ibang Tuwing yung nandito sa Gubat 11 kumpara dun sa Ahon 13 na Tuwing, no. Entertaining yung round 1 ni Tuwing. Direkta, may mga direct punches siya. Kay Lil Stroke may mga jokes siya. Maganda yung linya niya na masarap hawakan sa leg tong itim na mikropono. Astig yun, tol. Ang ganda nun. Ano pa? Maraming lines si Tuwing na sabihin nating naging underrated dito. Hindi lang masyadong nareakan ng crowd, pero solid para sa akin. Sure na solid yon. Tsaka yung performance ni Tuwing hindi rin utal-utal, no. Well played din siya dito. Well prepared din siya dito. So props kay Tuwing dito sa round 1. Malakas yung round 1, tol. So I think kailangan ni Lil Strax ng I think 2 or 3 haymakers dito na solid, hindi jokes, no. Solid na sabihin nating punto, no. Yun siguro para matalo ni Lil Strax yung round ni Tuwing. Pero kung sakaling isa or dalawa lang, possible na tumabla lang yun. So tignan natin. Mag-base pa rin tayo sa performance ng both MCs. Tito, kamusta? Tito, kamusta? Basta tribo natin, umalis ka na. Pinalayas ka pala. Kasi imbis na pala yung itanim mo, yung tinanim mo ang palaya. Peter ang puta. Alam nyo ba ang silbi ni Tuwing sa palayan paghapon? Siya ay nakaganto, panakot sa ibon. Okay. Nice. Nakaganto panakot sa ibon. So scarecrow yung tatawag ni ni Lil Strax. Alam mo ba kung bakit lahat yun alam ko? Kasi putang ina mo, kargador ako, gago. Bulano laban sa bulano. Pero walang sandugo ang mangyayari. Pulso sa pulso? Sige, posas. Di ka makakatakas, nagkakalat ka? Pwes, ito'y babalang mahigpit. Bungo mo yung ikakalat ko, ganon ako magligbit. Tuwing Style Pilipinas ang pangalan sa Facebook nitong praning. Kahit saan nagsiselfie, 30 lalakbayin. Puntang Maynila, puntang Mindanao, pero destinasyon ganun pa rin. Marami kang lugar na napuntahan o ba't wala kang narating? Ay! Sa lahat ng price. So, isa na mabigat pa na punto para sa akin. Solid yun. Ikaw lang ang mahirap. Ano daw? Sa lahat ng pricing, ikaw lang ang mahirap. Sa lahat ng pricing, ikaw lang ang mahirap at sa galing ka pa sa lahat. At lahat ng pricing malulusog, ikaw lang ang payat. Payag ka nun, sir. Lahat kayo healthy tapos si Tuwing malnourished. Pag nai-English kang hayop ka, para kang Bisayang British.
Lahat ng pricing malulusog, ikaw lang ang hindi. Lahat ng pricing rich kid, ikaw lang ang hindi. Lahat ng pricing babaero, ikaw lang ang hindi. Ikaw lang ang membro ng pricing na maliit yung binti. At sa lahat ng pricing, ikaw lang hindi nagpapaputol ng buhok. Intindi ko naman yun kasi walang barbero sa bundok. Wala akong dalang recycled na lines. Lahat ito papatok. At di ko na rin kailangan pang-expose yung estilo mo kasi matagal na yung bulok. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit niya natalo si Aklas? Kasi yung kapangyarihan niya ang lakas. Nung nakita na insekto si Tuwing, yung insekto ayaw lumabas. Tuwing naman, wag ka seryoso masyado. Di ka makakatakas, magtago ka man sandako. Di ka makakalayo, itanong mo man kahit kanino. Di mo matatakasan tong sarili mong anino. Galing. Rauman pa lang to Tuwing, kaya wag kang masyadong pantas. Di ko pa pinapakita tong tinatago kong armas. Okay. Ang ganda ng round 1 nila parehas. Magkaiba ng approach lang, no? Si Tuwing, andun yung mga punto niya na yung wait lang, ulitin natin. Ang round 1 ni Tuwing, andun yung punto, andun yung technical or lyrical na style ni Tuwing, andun yung jokes na ilan lang naman, parang I think ilang lines lang na jokes yun, pero pasok pa rin naman. Pero pagdating kay Lil Strax, andun yung pinaka nagustuhan kong linya na mabigat doon, yung marami kang napuntahan pero wala kang narating, no? Although narinig ko na yun sa iba't ibang battle MC, pero astig lang ng pagkagamit ni Lil Strax sa punchline na yun or sa linya na yun. So para sa akin, score yun. Tapos sabi ko kanina, 1 or 2 na haymakers na solid, no? Pero I think deserve ni Lil Strax ang ang 9 points dito kasi effective yung mga jokes niya. At mag-agree din ako siguro sa sinabi ni Lil Strax na walang gasgas na mga linya kasi mga bago yung narinig ko doon, no? So I think I'll give it a 9-8 in favor of Lil Strax. Solid. Kung entertainment yung naging round ni Tuwing, mas entertaining yung round 1 ni Lil Strax. Mas effective yung mga jokes niya. Mas effective yung naging punto niya doon. So as a whole, no, hindi ko na per bars yung review ko dito. As a whole, no, I think nakuha ni Lil Strax yun. Kahit i-disregard natin yung crowd reaction dito, guys. Kay Tuwing kay Lil Strax pa rin yung round 1, no? Okay. So ayun, bago natin umpisahan yung round 2 na review, isisingit ko lang pala kung napanood nyo pala yung review ko kay Lanceta tsaka Cerberus, guys, hindi yun sira, okay? Ano lang, nag-corrupt lang yung vid, pero tuloy-tuloy naman yung boses ko doon. From 13 minutes ata yun, 13 minutes to 19 minutes naglalag yung video, pero tuloy-tuloy yung boses ko doon. After naman ng 19 minutes, hanggang sa matapos, okay na ulit yung video. Pwede nyo i-check, no? Pwede nyo panoorin yung review ko doon kay Lanceta tsaka Cerberus. Sobrang ganda ng battle na yun. Kaya hindi ko na inulit. Kasi actually dapat uulitin ko yung video kasi nga nag-corrupt. Pero na-upload ko naman, tsaka kung uulitin ko kasi yun, mawawalan ng sense yung reaction ko kasi first time ko mapanood yun, tapos re-reviewin ko na naman, no? So mawawalan ng sense yung review ko. So kaya tinuloy ko pa rin. So maganda naman yung review ko doon, and buo pa rin yung boses ko doon. Hindi naman kasama yung boses ko sa sa paglalag, yung vid lang mismo. So walang problema yon. Basta pakinggan nyo na lang yung sasabihin ko doon. Basta okay ulit yung video mga 20 minutes onwards. Yun lang. So siningit ko lang. So yan, round 2, Lil Strax vs Tuwing. Tawag dito, 9-8 score, Lil Strax. Ay, bilat siyang tambalos-los kayo ka ground to.
Akala mo naman, positibo talaga sa kanyang inambag, oh. Kaklaro, ani? Negrotibo! Ha! Negatibo. Ganyan! Ganyan ba talaga bumanat ang isang black-to-black champion, ha? Teka! Shoutout muna sa'yo, Batas! Eto naman, putang ina, paki-pull out to, palabas! Strokes! Gumagano naman yung panga mo. Tingnan mo sa camera mamaya, i-check mo. Huling-huli. At mukha ka na rin palang isda. Yung negro, yung black na mole. Wuli-wuli. Ako'y bully. Maraming perang hiniram. Pero wala daw tong isinole. Please. Wag ganyan, bitch. You look like uluklok sa grupo mong black-eyed fish. Black-eyed fish. Sige, i-share mo naman sa amin yung kwento. Psst, please. Bigyan naman natin ng respeto itong itim na nasa rekto. Mukhang bitin yata yung mga sulat mo, Dodong. Mukhang bitin yata yung mga sulat mo, Dodong. Walang diin, bawang, toyo, suka. As in. Mukha kang adobo. Galing. Yung mga sulat mo. Ang lakas nito yung dito sa battle na to, men. Walang no doubt ang lakas ni ito yung dito, men. Seryoso yun. Nagugustuhan ko yung timpla ng niya, ng mga rounds niya or yung ratings niya mismo, yung content niya. Nagugustuhan ko. Dodong. Mukhang bitin yata yung mga Gusto ko rin yung yung reference niya na as in, angas nun. Adobo reference, angas. Sulat mo, Dodong. Walang diin, bawang, toyo, suka. As in. Mukha kang adobo. Alam nyo yung nung panahon ng pandemic, nakuha raw to ng pwesto sa Recto. Kinumpirma ni Arik. Tinanong ko, so anong negosyo niya dyan, sir? Sabi ni Sir, pucha, yung PVC. Ayawa! Yung PVC, pucha, hands up, that's what? Philippine vulcanizing cock. Yawa ka! Baduy! Ginawa mo na lang sanang vulcanizing crack at nagsama kayo ni Shaboy! Putang ina, PVC? Kaya ano naman ibig sabihin mo dyan sa yung BBC, ha? Big Black Churva. Alam nyo, sa sobrang init ng panahon ngayon, may nakatayo na ditong Big Black Cobra. Ay! Boom, siya kalaksan ka ba, pinanganak? Pinapalakpakan ka ng mga taga-kulon dahil kampo ni Satanas. Ganyan mag-tongue twist. Parang pinahiran ko lang ng kalawang itong putang inang blacksmith. Kasi napaka-weak shit nitong blacklisted puta. Magiging twisted yung ice pick with my spit splits at wala ka na magagawa kundi just sit. Kaya Nice. pumili ka, stay put or stay fit. Pero ganon pa man, pakakainin pa rin kita mamaya sa aking shit. Ha? Putang ina. Gago, nag-chokes ito yung. Aking shit. At wala ka nang magagawa. Nag-chokes ito Hindi yung. mag-quit. Yun pala yun. Kasi wala ka naman talagang match sa akin. Kahit bit mo pa yan. 7.2? Putang ina, mas mabigat pa yata dalikdik ng iyong bayag. Putang ina, Lil Strokes is real sa imong mata. Uli! No, sayang kasi sayang kasi nasa huli yung choke niya, hindi man lang pumalo sa gitna, no, para sakaling matabunan pa siya kasi nan tournament naman.
kung nasa gitna or umpisa yung choke ni Tweng, kaya pa yun mahabol eh, kasi ang ganda ng naging performance ni Tweng. Pero o ganun pa man, I think yung start niya hanggang dun sa bago siya mag-choke, I think enough yun para masabi ko na kasing level niya yung round 1 niya, no? Ang galing ni Tweng. Mas nagugustuhan ko yung returns ni Tweng dito kumpara dun sa laban niya kay Jonas sa Ahon 13. Sabihin nating hindi ganun ka ayos yung sulat niya dun eh nung sa Ahon 13. Hindi ko rin masyadong natripan yung ibang ano dun. Parang ang boto ko ata dun all 3 rounds, diba? Pero ang lakas ng round 2 ni Tweng dun sa laban niya kay Jonas, yung nag-beatback siya or nag-DJ siya. No, maganda yon. Pero dito sa dito sa battle niya kay Listrax, round 1 and 2 guys, nagustuhan ko yon. Sabihin natin hindi man enough yung round 1 ni Tweng para talunin yung round 1 ni Listrax, pero ang lakas pa rin nun. Tapos biglang round 2 ni Tweng dito. Solid pa rin na performance para kay Tweng. Although may choke siya sa round 1, ay sa round 2, non-tournament battle naman. So I think hindi naman ganun ka lakas yung ano nun, yung hatak nun. No, malakas pa rin. Nagustuhan ko yung linya niya na ano. Basta marami siya. Hindi naman marami. Parang dalawa. May dalawang line siya. No, iba yung atake nito yung dito, more on joke siya dito. No, so ayun. Listrax, pakinggan natin. Galing. Okay na. Sa round 2, wala mo ng joke, sa seryoso mo na natin daanin. Kamukha mo yung baklang magaling sumupa sa akin. Pag ako tumira Tweng, may sagot na sa bugtong malamang. Pag tinira kita sa puwet, wasak buong katawan. Kaya, wag kang mag-astang magaling yung tanong ko. Try mong sagutin. Anong feeling na pag sinabing wak, kabilang ka sa Badang, Tukil, Duma, Tweng? Ito, ano to? Ha? Yan, ano yan? Tuwing ano yang mga yan? Hindi ka naman talaga hip-hop eh. Pinabatil ka lang sa pilitan. Pinilit ka lang ni Sir Arik para may representante yung mga ita at mangyan. Ika'y naging salinlahi. Kita laman pag binalatan. Kombinasyon ka ng ita at negrito pero wala ka pa rin kamalayan. Sabi nga ni Saito, maraming naunang tanga. Pues Ginoong Tweng kabilang ka. Mukhang kasabayan mo pa yata si Badang magbasa. O ano Tweng? Landslide? Mundo mo'y guguho, maglalaho at luha mo'y tutulo. Yan ang masakit na katotohanan. Tagos ang puso na ikaw ang dahilan kung bakit minamaliit mga ninuno. Tangina! 2 dekada ka na bumabatil yung katangahan mo, wala pa rin solusyon. Naniniwala sa sarili niyang ilusyon, sa nagets ninyong eksekusyon, na ikaw ang perpektong halimbawa na dito to si Charles Darwin, na wala kang evolusyon. Kaya pag sinabing si ito yung magaling, Charles Darwin, wala kang evolusyon, no? So, I think malinaw naman sa inyo yon. Ilang best pinaulit-ulit sa atin yun nung high school, elementary ata yun or high school, di ko na matandaan kung kailan. Basta yung Charles Darwin na theory na alam niyo na yun, na ang tao daw ay galing sa yun, okay? Alam niyo na yun. sa sarili niyang ilusyon, sa nagets ninyong eksekusyon, na ikaw ang perpektong halimbawa na dito to si Charles Darwin, na wala kang evolusyon. Kaya pag sinabing si ito yung magaling, aba hindi yan tama. Pero pag sinabing si ito yung praning, pwede yata. Kaya huwag mo nang balik-balikan mga nakaraan mong talata kasi ako pa rin maalala mo sa mga madidilim mong kabanata. Ganito mangyayari pag may sumeryoso sa'yo. Kung akala mo jokes lang to lahat, pues tuwing ibahin mo ako. Gago negro to. I'm the real fucking nigga. Dumating ka na sa edad na kailangan mo nang unahin ang pagkain kaysa pagkantot. Pag kumakanto to, dapat threesome daw kasi matanda na siya. Kailangan na tatlo sila, baka may mamatay sa kanila. Grabe ka, Brad. Dapat daw 2. Para daw pag nakatulog siya, may makausap yung isa. Kaya ang boto, 5-0. Kaya ang boto, kay Lil Strokes, 5-0. Kasi naka-unlipaps yata to. Makukuha ko ang boto at props lang para sa'yo. Mura kag-og kanyo to. Sakto ah. Ano to?
Sakto yung yung kay Lil Strax saktong 2 minuto. Okay. So, ayun. Naging parehas yung nila na yung story ng round 1 dito sa story ng round 2. Round 1, 'di ba, sabi ko nagkaroon ng ibang approach si Lil Strax doon, hindi siya sumabay sa mga jokes ni Tweng. Parang may mga bara si Lil Strax sa round 1, May mga jokes din, Same nga sila ng doon. Pero mas nagtepuhan ko yung punto ni Lil Strax doon. Tapos round 2 naman nagkaroon ng style clash na naman kasi Lil Strax gumamit na naman ng seryoso, more on seryoso siya dito. Si Tweng naman nag-focus siya sa jokes, para sa akin. May mga katatawanan siya doon. And hindi na naman nagsalpok yung mga style nila. Parehas naman sila ng style pero dito sa rounds 1 and 2 hindi pa nagsasalpukan yung parehas nilang style, Tapos yung story naman sa round 1, yung score, yun din siguro yung magiging score ko sa round 2, 9-8 pa rin in favor of Lil Strax. Mas nagustuhan ko yung execution ni Lil Strax sa mga writtens niya compare kay Tweng na nag-choke siya. Pero hindi na natin masyadong i-elaborate yung choke ni Tweng kasi non-tournament naman, pero sisilipin pa rin natin yun syempre. Performance, I think Lil Strax mas malinis. Execution ng mga bara, Lil Strax din yun. So round 2 kuwang-kuha ni Lil Strax yun, So 9-8 pa rin yun. So 18-16 Lil Strax. Nakago kanyo to. Ano to? Gago pala. Ano to? Tangina pala. Para naibaw na sa mga negrito. Round 3. Mandawi Cebu, game pa ba? Pasabay lang gamaya. Kumuy nga na gani ko, inyong isulti. Game? At ang hina pa rin itong strokes. Akala ko ba wala nang set up at diretso na sa fuck? Akin na yung 7.2 at ihahampas ko sa yung bangs. Puta. May bangs nga. 7.2 pesos only sa cutback. Puta. Pusang itim na may crack like ever ready. Every day naging slap back, slap back. Jog racer, batong mukhang rug rat. Rock scissors laro. Ikaw ang black pad. Yes, paper. Ako'y chaser ng flow mo, walang substance. At para ma-catch up ko tong slow na reluctant, hawakan lieg, sabay hila pa backward. Agay, strokes. Tumba. Sabay tatay sa kanyang bibig para kain bad word. Sige, strokes. Bumba. Kasi wala pang fuso. May negro nang nagpauso sa yung cute na mukha. At kung sa tingin mo naman ikaw itong oso, dun ka sa poso magigib. Papaliguan kita ng maraming tugma. Ano? Malalim ka ba? Ika'y mahangin lang na komedyanteng matigas ng panga. Manigas ka tanga. Alam kong ikaw ay batak. Pero sa iyong unang pagkagat, natanggap mo agad matinding sapak na kanina ko pa. Binaon sa itim mong balat. Yawa ka. Aftershock. Walang crack. At yan ay hindi mo alam. Ako'y brown. Ika'y black. Siyempre, mas mukha kang kalan. Nasunog sa paggamit ng puti sa pahalang. Hindi niya namalayang kasunod nito'y libing mula sa pahan. Ano, style ko ba ngayon walang dating? Bakit ka kinabahan? Shabu represent mo ngayon itong asin. At dyan sa malaki mong bibig ko to, ipapalaman. Ang sayo ng asin. Mas mabigat pa to sa singil. Yawa ka, nga. At wag kang feeling J Black para magrarara. Pag inangat ko to, yawa ka. Ang sabihin mo,
Gagi, nagsayang ng asin. Gagi, sayang yung asin. Gagi, sayang yung asin, Tuwing. Grabe ka naman sa asin, Tuwing. Ayun, sa lahat ng na-review ko na battle ni Tuwing, I think ito yung pinaka malakas na Tuwing na napanood ko. Sa ulitin ko lang, sa lahat lang na na-review ko na battle ni Tuwing, no. So, di ko alam kung nakakailang review na ako sa battle ni Tuwing sa channel natin. Hindi ko na matandaan, pero pero ito talaga yung pinakamalakas na Tuwing na napanood ko. Okay? So, kita nyo naman, no, from round 1 to 3, bibigyan ko ng score na 8 si Tuwing, no. Yun yung yung pinakamataas na score na binigay ko kay Tuwing. Di ko sure, pero ito yung Tuwing na sobrang consistent from round 1 to 3. Solid na performance para kay Tuwing. Props sa kanya. Siyempre, kailangan palakpakan yung mga ganong ready si Tuwing. Although may choke siya sa round 2, pero yung round 1, 2, 3 niya, napaka-consistent. Ang galing. Entertainment, no? Sobrang nakaka-entertain yung naging battle ni Tuwing against Lil Strax, no? Pero syempre battle-wise, may mga instances pa rin na nahanap yung syempre mga solido na punchline kasi nga battle rap. Si Lil Strax sa round 1, andun yung mga punto niya. Si Lil Strax sa round 2, andun yung mga jokes na sumusuntok pa rin. Sa round 3, tignan natin. Okay, let's go. Gubaten. Range versus Tuwing. Nagsugba mong isda, mga giatay. Yung get up mo doon, talagang sa'yo bagay. Yung battle nyo, parang gera sa bahay. Kasi nung napanood ko kayo live, para kayo nag-aaway na magtatay. Ano yon? Sandro Marcos versus Bongbong? Kung si Range Geng, ikaw naman si Gonggong. Gumagawa pa to ng burloloy. Sobrang mahal po, tang ina. 10 piraso lang yung base, tapos benta mo 600 isa. Gago! Huwag mo kami ginagawang ulol. Mahal daw yung paninda kasi made in Bohol. Tuwing naman, ba't may kamahalan? Pambili ba ng halaman? Ito dapat mong tandaan. Na ako ang itim na Nazareno, kaya hindi ka kamahalan. Bars. Sa paggawa ng burloloy, diyan ka magaling totoo. Sa pag-ukit ng disenyo, aminado paggawa ang itim na Nazareno, kaya hindi ka kamahalan. Medyo natulugan yun ng crowd na, pero maangas yung linya na yun, no. Ako yung itim na Nazareno, kaya hindi ka kamahalan, no. Kamahalan yung tinutukoy niya doon na mahal or pricey, tsaka mahal na hari, no. Hari, kamahalan, your highness, ganon. So nasilip natin yan. Ang ganda na linya na yan. Sa paggawa ng burloloy, diyan ka magaling totoo. Sa pag-ukit ng disenyo, aminado, perfecto mo. Pero kabaliktaran sa battle kasi dito, Tuwing, ang bobo mo. Kasi, buti pa sa paggawa ng burloloy, yung linya at rounds mo, konektado mong nabubuo. Kaya wala kang asawa eh. Tatanda kang pinata, yan ang patunay. Wala kang kantot sa pagtuhog ka lang ng beats mahusay. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo at ibaon mo hanggang sa hukay. Natatanda ka mag-isa Tuwing na wala kang makasama sa buhay. Mabuti na wala tong bunga o dapat lang panghinaan to. Mabuti na wala kang supling para magmana ng katangahan mo. Unang flip-top MC sa Bohol, yung krona na pa sa'yo. Pero seryoso Tuwing, hindi kami proud sa'yo. Kasi after mo nakapasok, wala na rin nakapasok na kalugar mo. Mabuti na lang nagsumikap ako. Kaya huwag mo kong aambahan ng movement. Sarili ko mismo ginagalawan ko. Kasi ikaw lang nakinabang sa sarili mong sikat. Habang ako, lumaki yung katawan at balikat sa kakabitbit ng responsibilidad na sa'yo naman dapat. Porque nakatapak na ng Manila, nag-iba na yung luho. Porque nakatapak na ng syudad, wala nang paki sa bagong tubo. Kinalimutan hip-hop sa Bohol. Di lumingon sa place of birth. Nung naging uprising ka, nalimutan mo na maging down to earth. Woohoo! Huwad, panggap, mapandinlang, at peke na respeto dapat sa'yo pinapako. Nagmistulang, pirata sa uting kasi mga discovery ng ginto, tinatago.
Tinanggap ko tong laban na to para sabihin lang to sa'yo, pare, na isa ako sa mga discovery mo na lumabas lang sa bagahe. Dahil alam ko may sarili akong sikat at alay mo matake, ginto ka lang tuwing i-boyfriend ang neng-neng ng itim na diamante. Tangina, solid yung round 3 ni Lilistrax. Strongest round ni Lilistrax yung round 3. Kinatay niya si Tueng doon, tol. Alam mo yon, yung from round 1 to 3 naramdaman ko na chill lang si Tueng. Tapos round 1 and 2 chill lang din si Lilistrax, no. Lumamang lang si Lilistrax sa sa pagkaka-execute ng lines, mga haymakers, mga jokes na naging effective. Doon lang lumamang si Lilistrax sa rounds 1 and 2. Pero pagdating sa round 3, tangina, kinatay niya si Tueng doon. Ang lakas ni Tueng, ang lakas ni Lilistrax sa round 3. Andun yung punto niya about kay Tueng na galing kang Bohol, ikaw unang Bohol, ikaw unang battle MC ng Bohol na nakaapak sa flip top. Pero hindi kami proud sa'yo. Ang daming power punches doon. Tangina, ang daming direct punches doon. So, solid. Di ko na isa-isahin yun. Solid, tol. Solid na punto, solid na punches, solid na haymakers para kay Lilistrax. Ito yung strongest round niya. Tangina, kinatay niya si Tueng dito. It's a 10-8 para sa akin. Ang dami ko pang gusto sana sabihin sa round 3 ni Lilistrax, pero ina-absorb ko pa yung iba doon kasi may pagka-real talk na ewan no. Basta nagustuhan ko yung punto ni Lilistrax na ikaw yung unang battle MC sa Bohol na nakaapak sa flip top, tapos hindi kami proud sa'yo. Yun lang yung pinakatumatak sa akin, pero tangina, ang dami. Sunod-sunod yun yung after nung scheme na yun, tuloy-tuloy ang dami. Yung ender niya na ginto ka lang Tueng, mas malakas pa rin yung kinang ng itim na diamante. Solid, tol. Tangina, solid na talaga. Solid na round 3 tayo kay Lilistrax. Wala akong ibang comment dun kundi solid. Yun lang. Lilistrax all 3 rounds. 9, 9, 10, 28 yun. 24 kay Tueng. Judges. Gubat 11, Tueng versus Lilistrax. Mag-iayos naman beses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Shoutout sa ulo ng pareho. Ang boto ng Urado, 4-1. Magigay para kay Lilistrax. Okay, may isang bumoto kay Tueng. Pakinggan natin yan. Judges. Yo, Aski, ako lang yung kaisa-isang bumoto kay Tueng. Sobrang nagulat ako sa pinakita niyang performance, tapos sobrang na-appreciate ko siya. Round 1 and 2 binigay ko sa kanya. Although meron siyang konting nawala ng konti, pero hindi naging minus factor sa akin yun. Kaya nga, yun nga sabi ko sa inyo guys, no. Although may choke si Tueng do sa round 2, parang hindi naman siya ganoon ka-impactful sa battle. Binigay ko lang din yung round 3 kay Lilistrax kasi yun nga, bantang dulo, pabigat yung mga sinasabi niya. Pero para sa akin, Tueng, sobrang galing ng Tueng na nakita natin. Yes, totoo. Sobrang lakas ng Tueng. Round 1, binoto ko si Tueng. Ang ganda nung pagkakasulat ni Tueng ng round 1 niya. Malayo yung pagitan ng sulat ni Lilistrax para sa akin. Round 1 kay Tueng yun. Yung round 2, sa linis ng performance tsaka sa punchlines, para sa akin lumabal si Lilistrax. Sa round 3, akala ko kay Tueng na talaga yung round 3, pero sa bandang muling part ng round 3 ni Lilistrax, nahabol niya para sa akin. Kaya binoto ko si Lilistrax. Round 1 kay Tueng, 2 and 3 kay Lilistrax. Okay. Round 1 nila, yun yung parang tutukan talaga. Tabla ako sa round 1. Okay. Tapos sa round 2, dahil dun sa yung choke niya si Tueng. Pero solid pa rin yung ginawa niya. Pero binigay ko kay Lilistrax yung round 2. Tapos sa round 3, garibla lang lumamang si Lilistrax. Nakadalawang round si Lilistrax. Kaya binoto si Lilistrax. Yo, timplo nga pala Lilistrax versus Tueng. Round 1, binoto ko Lilistrax. Ang daming punchlines na naglanding. Then sa round 2, epektibo yung ginawa ni Tueng yung about sa BBC, yung PBC na laro. yung gimmick niya doon, epektibo yun para sa akin. Yung round 3 deciding round, yung
naka-pricing ka lang yung down to earth. Yun, ayun pala. Yun pala yung linya na yun. Solid yun. A pricing down to earth. Yun. Grabe yun. Na close out sa battle na to. So, Lil Strokes, props kay Twing. Binoto ko si Strokes kasi mas consistent siya sa couple rounds niya. Tapos, ito yung kasi medyo may slip up siya sa second round. Kaya nag-edge ni Strokes yun. Sa third round, may ano pala si Tweng, may slip up siya sa second round. Binigay ko yun sa kanya. Pero sa round 1 tsaka round 3, si Strokes kasi lalo na sa third round, maraming dry spots yung round na ito. So, pero although malakas naman yung pagkatapos niya, malakas yung finishing ano nito. Mas consistent all throughout si consistent. Yes. Doon nagkatalo yun. Tsaka medyo malalim yung ano ni Strokes sa third round. Binigay ko yung Strokes. Yung Strokes, congrats. So ayun guys, no. So agree ako kay Husky na ang galing ng Tweng na napanood natin sa battle na to. Walang duda, ang linis at sobrang astig talaga ng Tweng na nakita natin, no. So ayun lang. Walang natuwa ako sa pinakitang performance ni Tweng kasi nasanay ako sa Tweng na may mga props, although may props pa rin naman siya dito pero hindi siya ganoon kadami. Galing ni Tweng dito. Ito yung pinakamalakas na Tweng na napanood ko. Props naman kay Lil Strax, yung round 3 niya yung pinakamabigat sa battle na to. At yun, shoutout kay David Michael Santiago. Maraming salamat at sana active ka pa rin sa channel natin. So sana mapanood mo pa rin to, no? So ayun, kita-kits tayo sa next na request nyo mga kumag. Peace out.